Nagpatuloy ang matinding labanan ng 5 pinakamalalakas na eksperto sa himpapawid. Bagamat kapwa martial dominator realm sina Uyangba at ang Great Envoy ay hindi nila nagawang durugan sina Princess Miao Miao, Old Shan, at Long Ho. Sa katunayan ay nakakasabay pa ang 3 peak martial ancestor realm expert sa kanilang bawat pag-atake, lalo na si Princess Miao Miao na unti-unti nang naglalabas ng bahagi ng kanyang tunay na lakas. Habang nagpapatuloy naman ang sagupaan sa itaas ay mayroon ding laban na unti-unti nang nagtatapos sa ibaba. Sa harap ni Uyang Jun ay malinaw na ipinapakita ni Qin Yan kung gaano kalaki ang naging pagkakamali nito nang paulit-ulit nitong subukang hadlangan ang kanyang martial path. Wala nang natitirang pag-asa ang hangal na makabawi at makalipas ang ilang sandali ay nagpasya na si Qin Yan na wakasan ang lahat. Isang mabilis na kumpas lamang ng kanyang ancient saber ang kanyang ginawa at sa susunod na sandali ay humiwalay na ang ulo ni Uyang Jun sa kanyang katawan. Lumipad ito sa ere bago bumagsak sa lupa at gamulong sa harap ng lahat. Tuluyan nang nagwakas ang buhay ng taong paulit-ulit na nagtangkang kitilin si Qin Yan. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Uyangba ang pagkawala ng aura ng kanyang anak. Agad siyang napalingon sa ibaba at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nakahandusay ang bangkay ni Uyang Jun habang ang pugot nitong ulo ay nakagulong lamang sa lupa. Sa isang iglap ay napuno ng sukdulang puot ang kanyang puso. Isinantibi na niya ang lahat ng pagpapanggap at tuluyan ng pinakawalan ng buong lakas na matagal niyang ikinubli sa kanyang katawan. Kasabay ng pagsabog ng kanyang aura ay galit na galit niyang isinumpang papaslangan ang lahat ng may kaugnayan kay Qin Yan bilang kabayaran sa pagkamatay ng kanyang anak. Maliban naman kina Princess Miao Miao, Long Ho, at sa Great Envoy ay wala nang ibang nakaalam na matagal nang naging isang martial dominator realm si Uyangba, kaya naman halos mapatulala ang mga sect leader nang maramdaman nila ang tunay nitong cultivation. Noon lamang nila nalaman na matagumpay pala itong nakagawa ng breakthrough at sadyang itinago lamang ang katotohanang iyon sa kanila. Hindi rin nagpahuli si Princess Miao Miao at nang makita niyang wala ng dahilan upang magpigil pa ay bahagyan na niyang itinaas ang kanyang cultivation hanggang half martial dominator realm upang pantayan ang lakas ni Uyangba. Para sa kanya ay hindi na niya kailangang magsakripisyo ng malaking bilang ng kanyang life force upang mailabas ang buong kapangyarihan. Ang antas pa lamang niya bilang half martial dominator realm ay higit ng sapat upang harapin at pigilan ang galit na si Uyangba. Nang mapansin ni Uyangba na hindi na magiging madali ang pakikipaglaban kay Princess Miao Miao ay bahagya siyang napakunot noo. Ayaw niyang masayang ang pagkakataong makapaghiganti kay Qin Yan, kaya agad niyang binuksan ang isang napakalakas na silang formation na matagal nang nakatago sa sect leader hall. Layunin nitong ikulong at pahiniin sina Princess Miao Miao, Old Shan, at Long Ho upang hindi sila makialam. Pagkakita naman ng Great Envoy sa kanyang ginawa ay agad itong napasigaw at pinagsabihan si Uyangba na huwag magpadalos-dalos dahil maaari nitong masira ang kanilang plano na makuha ang lahat ng lihim ng Mystic Spirit Sect. Bahagya namang kumalma si Uyangba matapos marinig ang paalala. Isinantibi muna niya ang kanyang paghihiganti at muling hinarap si Old Shan upang pilitin itong isuko ang Imperial Mortal Scriptures. Pero kahit anong pagbabanta ang kanyang gawin ay nanatiling kalmado si Old Shan at hindi man lang natinag. Mariin itong tinanggihan ang bawat kahilingan ni Uyangba. At nang makita nilang wala na siyang mapapala sa pakikipag-usap ay tuluyan na niyang isinagawa ang kanilang matagal ng pinagplanuhang hakbang. Isang utos lamang ang kanyang ibinigay at agad namang kumilos ang 3 hangal na sect leader. Sumunod din ang Great Envoy na kanina pa naghihintay sa tamang sandali. Mula sa himpapawid ay sinimulan nitong kontrolin ang Great Formation ng Sect Leader Hall at sa loob lamang ng ilang sandali ay nabalot ng makapal na bughaw na enerhiya ang buong lugar. Mistulang isang higanteng kulungan ang nabuo at mahigpit nitong isinara ang lahat ng maaaring daanan palabas. Hindi pa roon nagtapos ang kanilang paghahanda dahil muling kumilos si Uyangba at naghagis ng isang kakaibang bagay sa ibabaw ng Great Formation. Sa paglapag nito ay mabilis na lumitaw ang isa pang formation. Hindi ito ordinaryong formation kundi ang 9 Evil Spirit Extracting Formation na isang napakadelikadong attack formation. Pagkakita pa lamang dito ni Long Ho ay agad niyang nakilala ang tunay nitong kakayahan. Alam niyang unti-unti nitong hinihigop ang spirit force ng lahat ng nakakulong sa loob, kaya hindi niya maitago ang kanyang pag-aalala. Nalaman din ni Princess Miao Miao kung anong uri ng formation ang kanilang kinakaharap.
Agad niyang sinabi kay Qin Yan na huwag mag-alala dahil habang pinananatili ni Uyang Ba ang formation ay hindi ito makakakilos ng malaya. Subalit ang bahagyang kapanatagang iyon ay agad ding naglaho. Sa harap ng kanilang mga mata ay gumamit si Uyang Ba ng clone technique. At nang lumitaw ang kanyang clone ay agad na napuno ng pag-aalala ang mukha ni Princess Meow Meow. Naiwan si Qin Yan sa labas ng formation at batid niyang kahit mas mahina ang clone kaysa sa tunay na katawan ni Uyang Ba ay hindi pa rin ito kayang labanan ng kasalukuyang lakas ni Qin Yan. Hindi na nagsayang pa ng oras ang clone at malamig nitong inutusan si Qin Yan na isuko ang lahat ng kanyang mga lihim kabilang ang mga natamo niya sa Martial Serendipity Pavilion. Subalit sa halip na mataranta ay ngumiti lamang si Qin Yan at buong panghahamak na tinawanan ang clone. Matigas niyang ipinahayag na kahit anong mangyari ay wala silang makukuhang impormasyon mula sa kanya. Dahil sa matigas na paninindigan ni Qin Yan ay napilitan ang clone na gumamit ng dahas. Isang kumpas lamang ng kanyang kamay ang ginawa at agad na bumuhos mula sa kalangitan ang napakaraming nakamamatay na pag-atake. Sunod-sunod na tumama ang mga ito sa katawan ni Qin Yan dahilan upang lalo pang lumala ang mga dati na nitong pinsala. Ngunit sa kabila ng matinding pinsalang tinamo ay nanatili siyang nakatayo at hindi man lamang siya lumuhod o umatras kahit isang hakbang. Tiningnan pa niya si Uyang Ba sabay seryoso na sinabi na kung mayroon pa itong ibang paraan upang siya'y pahirapan ay ilabas na nito ang lahat dahil haharapin niya ang bawat isa ng walang takot. Lalo namang nagngit-ngit si Uyang Ba sa kanyang narinig. Ramdam niyang sadyang sinusubok ni Qin Yan ang kanyang pasensya ngunit hindi niya ito maaaring patayin hanggat hindi pa nila nakukuha ang lahat ng lihim na nais nilang maaga. Ilang sandali pa ang lumipas ay dumating ang Hallmaster ng Treasure Vault at ang Hallmaster ng Disciplinary Hall. Agad nilang sinabi kay Uyang Ba na mayroon silang paraan upang mapilitang magsalita si Qin Yan. Nang marinig iyon ay labis na natuwa si Uyang Ba kaya kaagad niyang iniutos na gamitin nila ang anumang pamamaraan basta't makuha nila ang lahat ng impormasyong kailangan nang hindi namamatay si Qin Yan. Walang pag-aatubili namang inilabas ng dalawang Hallmaster ang isang kakaibang insekto at inilagay ito sa mga sugat ni Qin Yan. Unti-unti itong gumapang papasok sa kanyang katawan at nagsimulang magdulot ng matinding pagpapahirap. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala mula kay Qin Yan dahil sa hindi mailarawang sakit na kanyang naramdaman. Pero sa halip na tumigil ay lalo pang pinagmalupitan ng dalawang Hallmaster ang kanyang kalagayan. Lalo na ang Hallmaster ng Disciplinary Hall na matagal nang may personal na galit kay Qin Yan kaya walang awa nitong ipinagpatuloy ang pagpapahirap. Kitang-kita naman sa mukha ni Uyang Ba ang matinding kasiyahan habang pinagmamasdan niya ang paghihirap ni Qin Yan. Sa bawat sigaw na kanyang naririnig ay tila bahagyang nababawasan ang nag-aapoy na galit na kanyang kinikimkim. Sa kalagayan ni Qin Yan ay kitang-kitang nasa sukdulan na ang kanyang paghihirap. Halos maubos na ang kanyang lakas at patuloy na lumalala ang mga pinsala sa kanyang katawan ngunit nananatili pa rin siyang nakatayo. Kahit gaano katindi ang pagpapahirap na kanyang dinaranas ay hindi niya binawi ang kanyang sinabi na wala ni isa sa mga hangal ang makakakuha ng anumang lihim mula sa kanya. Sa kabilang banda naman ay hindi na natuwa ang Great Envoy sa labis na pagpapahirap na ginagawa ni Uyang Ba. Para sa kanya ay nasasayang lamang ang mahalaga niyang oras kaya malamig nitong inutusang itigil na ang walang saysay na paglalaro at simulan na ang huling plano na kunin spirit ni Qin Yan upang piliting mabasa ang lahat ng impormasyong nakatago rito. Walang pag-aatubili namang sumunod si Uyang Ba. Kaagad niyang inilabas ang kanyang Plum Strike at buong lakas itong pinakawalan upang tuluyan ng pabagsakin si Qin Yan. Pero hindi hinayaang tumama ni Qin Yan ang nakamamatay na pag-ataking iyon. Ang kakaunting enerhiyang matagal na niyang itinatago ay sabay niyang inilabas kasama ang kapangyarihan ng kaliwang mata ng Divine Battle Spirit. At sa huling sandaling iyon ay matagumpay niyang nasalag ang Plum Strike. Bagamat panandalian lamang ang kanyang paglaban ay nagdulot pa rin iyon ng hindi maipaliwanag na epekto kay Uyang Ba. Kusang napaatras ang clone nito na parabang nakaramdam ng matinding takot sa isang bagay na hindi niya maunawaan. Nang makita naman iyon ni Longho ay hindi niya napigil ang mapangiti. Para sa kanya ay nakakatawa ang kalagayan ni Uyang Ba dahil kahit isa itong Martial Dominator Realm Expert ay kinakabahan pa rin ito sa harap ng isang sugatan na bata. Alam niyang napakarami pang misteryosong kakayahan ng taglay si Qin Yan at wala ni isa sa mga iyon ang maaaring maliitin.
Hindi naman pinansin ni Uyang Ba ang kanyang pagdadalawang isip kaya mas mabilis at mas malakas na pag-atake ang muli niyang pinakawalan dahil ramdam niyang habang tumatagal ang laban ay mas lalo silang nalalagay sa alanganin. At tama nga ang kanyang kutob dahil bago pa man tumama ang kanyang panibagong opens iba ay isang espada ang biglang sumulpot mula sa hindi malaman na direksyon at walang kahirap-hirap nitong sinalag ang kanyang pag-atake. Bumagsak naman si Qin Yan sa lupa dahil sa sobrang panghihina subalit kahit ito ay napatingala sa gulat nang makita ang misteryosong sandatang iyon na naglalabas ng nakakatakot na aura. Ngunit habang sinusubukan niyang alamin kung sino ang may-ari nito ay kabaligtaran naman ang naging reaksyon ni Uyang Ba. Sa unang tingin pa lamang ay agad na nagbago ang kanyang mukha at kitang-kita ang matinding takot na bumalot sa kanyang buong katawan. Maging ang Great Envoy na kanina ay punong-puno ng kayabangan ay biglang natahimik. Hindi niya maintindihan kung paano napunta sa lugar na iyon ang sandatang matagal nang kinatatakutan sa buong Lower District. Hindi naman nagtagal ay lumitaw rin ang tunay na may-ari nito. Tahimik nitong pinagmasdan si Qin Yan at hindi maitago ang paghanga sa ipinakita nitong katatagan. Mula sa simula ng lahat ng kaguluhan ay nasaksihan niyang hindi man lamang nanginig sa takot si Qin Yan kahit paulit-ulit itong hinarap ng mga kalabang higit na malalakas kaysa sa kanya. Ang misteryosong taong iyon ay walang iba kundi ang misteryosong matandang unang nakilala ni Qin Yan sa isla at ang nagturo sa kanya ng Heavenly Accumulating Strike. Pagdating pa lamang nito ay malamig nitong binalaan sina Uyang Ba at ang Great Envoy na bibigyan niya lamang sila ng isang pagkakataong mabuhay kung personal nilang sisirain ang sarili nilang cultivation. Dagdag pa niya na kapag tumanggi sila ay siya mismo ang gagamit ng kanyang mga kamay upang pumuslang ng dalawang hangal na Martial Dominator. Hindi lamang sila ang kanyang pinagbantaan dahil inutusan din niya ang tatlong sect leader at ang lahat ng elder na naruroon na kitilin ang sarili nilang buhay kung ayaw nilang maranasan ang mas malupit na kamatayan sa kanyang mga kamay. Agad na namutla ang mga mukha ng tatlong sect leader at wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na sumagot dahil kilalang kilala nila ang matandang iyon. Sa buong Lower District ay iisa lamang ang bansag na ikinakatakutan ng lahat kapag siya ang pinag-uusapan at iyon ay walang iba kundi ang Imperial Exterminator. Samantala hindi naman na nagulat si Old Shan sa pagdating ng kanyang senior brother. Noon pa man ay alam na niyang tahimik lamang itong nagmamasid sa lahat ng nangyayari kaya nanatili siyang kalmado sa buong laban. At ngayong kusa na itong nagpakita ay sigurado siyang nakapasa na si Qin Yan sa pagsubok na itinakda nito. Maya-maya pa ay muling sinulyapan ng Imperial Exterminator ang buong paligid at bahagyang napangiti. Sa kanyang pagmamasid ay napansin niyang maging ang mga taong nakapaligid kay Qin Yan ay hindi rin pangkaraniwan. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng lakas at potensyal na higit na lampas sa inaasahan ng sinuman. Nang maramdaman naman ni Longho ang presensya ng misteryosong matanda ay agad niyang sinuri ito gamit ang kanyang sariling pandama. At sa loob lamang ng isang iglap ay tila nabasa ng misteryosong matanda ang buong kalagayan ng kanyang katawan dahilan upang hindi niya maitago ang kanyang pagkabigla. Hindi niya akalaing sa isang maliit na lugar gaya ng Luhei Kingdom ay makakatagpo siya ng isang nilalang na may ganoong kalalim at nakakatakot na cultivation. Lumapit ang misteryosong matanda kay Qin Yan at mahinahong sinabi na wala na itong dapat ipag-alala dahil siya na ang bahala sa lahat ng nangyayari sa lugar. Pinayuhan pa niya itong magpahinga at bawiin ang natitira nitong lakas habang siya na ang mag-aayos ng sitwasyon. Labis naman na nagulat si Qin Yan sa biglaang pagdating ng misteryosong matanda kaya hindi niya napigil ang itanong kung bakit ito naroon. Pero sa halip na sagutin ang tanong ay bahagya lamang ngumiti ang misteryosong matanda sabay sabing panuurin na lamang siya dahil may isang palabas siyang inihanda na tiyak na ikatutuwa nila. Pagkatapos sabihin iyon ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa dalawang hallmaster na kasabwat ng mga hangal at kasunod ay bigla na lamang may lumitaw na napakaraming malalalim na hiwa sa kanilang mga katawan. Napasigaw sila sa matinding sakit habang walang tigil na bumubulwak ang dugo mula sa kanilang sugat. Tila naingayan naman ang misteryosong matanda sa kanilang pag-iyak kaya marahan lamang niyang itinaas ang isang kamay at bahagyang iginalaw ang kanyang mga daliri. Sa isang kisap mata ay sabay na sumabog ang katawan ng dalawang hallmaster kahit napakalayo nila sa kanya. Nanigas naman agad ang Great Envoy sa kanyang nasaksihan. Wala na ang kayabangan na kanina ay makikita sa kanyang mukha. Agad siyang lumuhad at desperadong nagmakaawa habang inaamin ang lahat ng kanilang pagkakamali.
Paulit-ulit niyang hiniling na bigyan pa sila ng pagkakataong magbago. Sumunod ding lumuhad ang tatlong sect leader at nagsimulang magsumamo. Iginiit nilang napilitan lamang silang sumunod kay Uyang Ba at wala silang tunay na intensiyong saktan si Qin Yan. Subalit wala ni isa sa kanilang palusot ang pinakinggan ng misteryosong matanda. Isang simpleng kumpas lamang ng kanyang kamay ang kanyang ginawa at isang napakalakas na puwersa ang rumagasa patungo sa kinaroroonan ng tatlong sect leader. Sa isang iglap ay gumuho ang gusaling kanilang kinatatayuan. Mabuti na lamang at nakaiwas silang tatlo sa huling sandali gamit ang kani-kanilang depensa. Matapos nun ay hindi na sila nag-atubili pang manatili. Ang sect leader ng Flying Sword Sect ang unang napasigaw na tumakas na lamang sila dahil maliwanag nang hindi nila kayang pakiusapan ang misteryosong matanda. Agad namang sumang-ayon ang dalawa pa niyang kasama at buong bilis silang tumakas palayo sa lugar. Ngunit muling itinaas ng misteryosong matanda ang kanyang kamay sabay bahagya lamang itong iginalaw at katulad ng nangyari kanina kahit ilang milya na ang layo ng mga tumatakas ay bigla na lamang sumabog ang ulo ng dalawang sect leader sa parehong sandali. Ang natitirang sect leader ng Disordered Flame Sect ay nagpatuloy sa pagtakbo dahil inakala niyang ligtas na siya sa layo ng kanyang narating. Pero hindi pa man siya nakakalayo ng husto ay sumunod ding sumabog ang kanyang ulo dahilan upang tuluyan siyang mawalan ng buhay bago pa man niya maunawaan ang nangyari. Nang mawakasan na ang buhay ng tatlong sect leader ay ibinaling ng misteryosong matanda ang kanyang tingin kay Uyang Ba. Malamig niyang tinanong kung nais ba nitong sumunod sa tatlong iyon o mas pipiliin nitong sirain ang sarili nitong cultivation. Pilit pang nagdahilan si Uyang Ba at sinabi na siya pa rin ang sect leader ng Mystic Spirit Sect kaya umaasa siyang maaari siyang patawarin. Ngunit napatawa lamang ang misteryosong matanda sa kanyang narinig dahil kanina lamang ay ubod ito ng tapang sa harap ni Qin Yan pero ngayon ay halos mawalan na ito ng dignidad sa sobrang takot. Bahagya siyang ngumiti bago nagsalita na handa niya itong patawarin sa isang kondisyon na lumuhad ito sa harap ni Qin Yan at same time na humingi ng tawad. Napatahimik naman si Uyang Ba nang marinig ang kondisyon gayong bilang isang martial dominator realm expert at respetadong sect leader ay alam niyang ang pagluhod sa isang half-martial emperor ay magiging isang habambuhay na kahihiyan na maaari pang maging ugat ng kanyang inner demon. Napansin naman agad ng misteryosong matanda ang pag-aatubili ni Uyang Ba kaya malamig niya itong tinitigan at muling tinanong kung susunod ba ito o hindi. Hindi naman kinaya ni Uyang Ba ang nakakatakot na pressure na bumabalot sa kanya. Nangangatog ang buo niyang katawan habang napipilitang tumango bilang pagsang-ayon. Sa huli ay wala na siyang nagawa kundi lumuhad sa harap ni Qin Yan at nanginginig na humingi ng tawad sa lahat ng kanyang kasalanan. Gayunpaman sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi pa rin nawawala ang matindi niyang puot. Habang nakayuko siya at nagpapakumbaba sa panlabas na anyo ay lihim na niyang sinusumpang darating ang araw na makakaganti siya kina Qin Yan at sa misteryosong matanda sa lahat ng kahihiyang ipinatikim nila sa kanya. Pagkaluhod ni Uyang Ba at matapos nitong humingi ng tawad kay Qin Yan ay biglang nagbago ang buong sitwasyon. Isang napakalakas na dilaw na enerhiya ang biglang bumalot sa buong sect leader hall dahilan upang manginig ang kalangitan at lupa. Kasabay ng paglitaw ng kakaibang enerhiyang iyon ay dalawang malalakas na figure ang dahan-daang bumagsak sa gitna ng entablado kung saan nagaganap ang kaguluhan. Hindi lamang isa kundi dalawang eksperto ang dumating at batay pa lamang sa kanilang aura ay malinaw na ang kanilang lakas ay lampas na sa martial dominator realm. Nang maramdaman naman ni Longho ang nakakatindig balahibong pressure na nagmumula sa dalawang bagong dating ay agad niyang natukoy ang kanilang tunay na cultivation kung saan pareho itong mga nasa martial honor realm. Maging si Princess Miao Miao ay hindi napigil ang mabigla dahil bagamat hindi pa maituturing na pinakamakapangyarihang expert sa upper district ang mga ito ay iba naman ang usapan sa lower district. Sapat na ang kanilang lakas upang ituring silang mga ganap na absolute ruler na walang sinumang basta makakakalaban hanggat nananatili sila sa lower district. Pinakamalaki naman ang naging reaksyon ng Great Envoy. Pagkakita pa lamang sa dalawang figure ay agad siyang namutla dahil nakilala niya ang mga ito bilang sina Peak Leader Duanmo at Peak Leader Zhang ng Qinglong Sacred Area. Dahil siya ang pinakamalapit sa kanilang dalawa ay agad siyang napansin ni Peak Leader Duanmo at malamig itong nagtanong kung bakit naruroon siya at kung ano ang nangyari sa kanila. Sa matinding takot naman niya ay hindi man lamang siya nakapagsalita. Nang makita namang wala siyang maayos na maisagot ay tuluyan na lamang siyang binaliwala ng dalawang Peak Leader.
Sa halip ay ibinaling ni Peak Leader Zhang ang kanyang pansin sa misteryosong matanda at magalang itong tinawag na second brother. Tinanong niya kung bakit hindi na ito nagpakita sa kanila sa loob ng napakahabang panahon. Hindi naman sumagot ang misteryosong matanda. Tahimik lamang niyang tiningnan ng dalawa na para bang wala siyang obligasyong magbigay ng anumang paliwanag sa mga ito. Habang lalong umiinit ang tensyon sa pagitan nila ay biglang nabiyak ang kalawakan sa itaas ng Sect Leader Hall. Isang mas nakakatakot na dilaw na enerhiya ang sumambulat mula sa napunit na void at higit na mas mabigat ang aura nito kaysa sa dalawang peak leader na naunang dumating. Ilang sandali pa ang lumipas ay tuluyan ng lumabas ang may-ari ng nakakatakot na brazier na iyon. Pagkakita rito ng Great Envoy ay agad niya itong nakilala bilang si Peak Leader Liu ng Feiyang Sacred Area. Paglapag pa lamang nito ay agad din niyang tinawag ang misteryosong matanda bilang second brother sabay nagtataka niyang itinanong kung bakit ngayon lamang ito muling nagpakita gayong matagal na nilang inakalang nasawi na ito. Hindi pa roon nagtapos ang kanyang mga tanong. Agad din niyang inusisa kung nasaan na ang tagapagmanang matagal nitong hinahanap. Ayon sa kanilang pagkakaalam ay halos 100 taon nitong nilibot ang iba't ibang lugar upang makahanap ng isang tunay na peerless genius kaya nais nilang makita kung sino ang napili nito. Sa pagkakataong ito ay nagsalita rin ang misteryosong matanda. Malamig ang kanyang tinig habang sinasabing natagpuan na niya ang kanyang tagapagmana ngunit hindi ito ang peerless genius na matagal nilang inaasahan.